Ayon sa Vedic Astrology, isang popular na practice sa bansang India, ang araw o mismong petsa ng ating kapanganakan ay malaking tulong upang malaman natin ang mga maaaring mangyari sa ating buhay. At mula din dito ay malalaman natin kung anong planeta ang may mas malakas na impluensya sa ating buhay at kapalaran sa hinaharap. Ganon din sa ating tunay na karakter at ugali sa buhay. Mula sa kung anong petsa tayo ipinanganak ay malalaman natin ito. Ito ang gabay na may malaking tulong sa iyo dahil sa pamamagitan nito, malalaman mo kung saang propesyon ka ba pwedeng mas mamayagpag at mas aangat sa buhay. Dahil nga ang propesyon o trabaho ang pangunahing pinagkukuhanan ng ating ikinabubuhay at siyang tumutupad ng ating mga pangarap. At masarap malaman na kung ano ba talaga ang bagay na trabaho sa iyo sa pamamagitan ng gabay na ito. Ang petsa ng kapanganakan ay nagbibigay ng mga suhestyon patungkol sa angkop na propesyon o trabaho base sa mga ruling planet na kaakibat nito. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang bell at all para lagi kang updated sa mga pinakabago nating mga videos patungkol sa malawak at mahiwagang mundo ng astrolohiya. Ang bawat tao ay pwedeng mag-excel o mas maging mahusay sa iba't ibang larangan. Pwedeng maging leader sa sining, pagtuturo, engineering, sa sales o marketing, social media, research, medicine, sports, oil industry, fitness training, yoga, humanitarian work, at napakarami pa. Kaya ihanda na ang iyong listahan. Alamin mo na kung saan ka ba talaga bagay na trabaho base sa petsa ng kapanganakan mo. Kung ikaw ay ipinanganak sa kahit na anong buwan pero dapat ay sa mga petsang ito, ang 1, 10, 19, 28, sila ay ruled ng planetang sun o araw. Kadalasan sila ay may kakayahang maging leader. Pwede ka sa isang fire-related business, motivational speaker, team leader at direktor. Kung sila naman ay ipinanganak sa ganitong mga petsa, ang 2, 11, 20, 29, sila ay mga emotional at mataas ang level ng intuition. Sila ay ruled ng buwan. Maaari silang mas umangat sa mga art-related business, eskwelahan, pagiging guro, healer, paggawa ng home decor, beauty products, pagdidisenyo at marami pa. Kung sila naman ay ipinanganak sa ganitong mga petsa sa kahit na anong buwan gaya ng 3, 12, 21, 30, sila ay ruled ng planetang Jupiter, ang planeta ng karunungan at kaalaman. Kaya naman sila ay mas aangat sa buhay kung sila ay nasa education sector, healing, consultancy, doctor, business interior design, online coaching at pagiging trainer. Kung sila naman ay ipinanganak sa petsang ito, ang 4, 13, 22, 31, sila ay governed ng planetang Uranus. Sila ay mas magiging mahusay sa engineering, pagkakaroon ng sariling negosyo, sales executive, police investigation, civil work at wood element business. Kung sila naman ay sa ika-5, 14 at 23 ng anumang buwan, sila ay ruled ng Mercury, ang planeta ng komunikasyon at katalinuhan sa astrolohiya. Sila ay bagay na maging permanente sa social media marketing, communications, public dealing o public relations, marketing, real estate at pharmaceuticals. Ang mga ipinanganak naman sa petsang 6, 15, 24 ay governed ng planetang Venus. Ito ay planeta ng pag-ibig at kagandahan sa astrolohiya. Sila ay mas magiging mahusay sa beauty industry gaya ng sa cosmetics, beauty products, restaurant,
travel and tours, mga trabaho sa mall o sa pag-aalahas. Ang mga ipinanganak naman sa petsang 7, 16 at 25, sila ay governed ng planetang Neptune. Ito ay planeta ng pagkawala sa mga makamundo o materialistic na mga bagay. Sila ay mas magiging mahusay sa research and development, doktor, okultismo o pwede din sila sa sports o travel at marketing. Kung sila naman ay ipinanganak sa petsa ng 8, 17, 26 sa anumang buwan, sila ay ruled ng Saturn. Ang planeta ng karma at disiplina. Mas aangat ang buhay nila kung sila ay nasa oil industry, leather, real estate broker o sa mga malalaking factory. At kung sila naman ay ipinanganak sa petsang 9, 18 at 27, sila ay governed ng planetang Mars. Sila ay bagay na gym trainer o instructor ng yoga, pagpupulis o sa army. Sila ay mas aangat sa humanitarian work, trabaho na may relasyon sa apoy o di naman kaya ay sa isang organization o NGO. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fiddle Rosario. Thank you for watching.